Batong buhay ay dakilang manunubos mula sa kanyang tubig ng buhay handog. Batong buhay ay si Kristong manunubos, walang bayad, tubig ng buhay ay handog. Buksan ang puso kay Jesus, ililigtas ka sa lunos. Tanging banal na dugo, tanggapin siya ngayon habang may panahon, mahalit maglingkod. Namatay siya sa krus, sa salay pangtubos. Buksan ang puso kay Jesus, ililigtas ka sa lunos. Tanging banal na dugo, tanggapin siya ngayon habang may panahon, mahalin maglingkod. Namatay siya sa krus, sa salay pantubos. Namatay siya sa krus, sa salay pantubos. Sa aming mga magulang at mga kapatid, minsan pa po kaming mga Kristiyanong naliwanagan sa salita ng Diyos ay nag-aanyaya upang samahan sa ating pag-aaral sa banal na aklat. Tayo po'y manalangin. Ama, minsan pa po kami lumalapit sa inyong harapan. Sana, Panginoon Diyos, kung paano po nang nakita mo ang bawat isa sa amin, kami nagpakababa, ikaw po'y nagpakilala sa amin. Ganyan mo po sanang makikitang kababaan para kami ay inyong turuan. Ito po ang aming panalangin. Sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo, Amen. Narito po ang ating kapatid. Kami nga po ang mga Kristiyanong naliwanagan sa mga salita ng Diyos, kaya nakita po namin ang dalisay na Kristyanismo. Sa English po, tinatawag itong pure Christianity. At kagaya po ng madalas ninyong marinig sa amin, na talagang bago nagpakilala sa amin ng Panginoong Jesucristo, ay kinakailangang makita muna niya na kami nagpapakababa sa kanyang harapan. Kaya nakilala po namin kung sino siya, at amin din pong nakilala kung sino ang Amang Diyos at kung ano ang kanyang pangalan. Dahil sinabi ng ating Panginoong Jesucristo sa 1:8-19, kapag ako ay inyong nakilala, ay makikilala rin ninyo ang aking Ama. At nakita rin po namin na ang mga salita ng Diyos na ating binabasa sa banal na aklat, ito pala yung mga talinhaga. Kagaya ng kanyang ipinahayag sa Mateo 13:35 at sa awit 78:2. Para po ito ay maaaring maunawaan ng tao, kinakailangan muna palang ipaliwanag mismo ng Diyos sa tao, katulad ng ginawa ng ating Panginoong Jesucristo sa Marcos 4:34. At isa pa pong kapahayagang natanggap namin sa Panginoon, na sino mang taong nagpapakababa sa kanyang harapan, siya pala ay magkakaroon ng dalawang buhay. Ang isa riyan ay ang spiritual na buhay, na kung saan ang lubusang pagdedepende sa Amang Diyos,
sa kanyang mga salita, paghingi sa kanyang habag, paghihintay sa kanyang pagpapaliwanag para maunawa ng kanyang mga salita. Ang isa naman po ay ang physical na buhay kung saan hindi naman pala dapat magdepende sa amang Diyos. Hindi dapat hilingin sa Kanya yung kinakailangang material sa iyong physical na buhay. Kaya ito po'y nakita naming pinatotohanan ng ating Panginoong Jesucristo nang siya'y mabuhay dito sa lupa. Wala po tayong mababasang humingi siya ng material na bagay sa kanyang hamang Diyos, kundi lahat ng kanyang pangangailangan niya, ito'y tinugunan niya sa pamagitan ng paghahanap buhay bilang isang karpintero. At ito po'y nakita rin nating makatotohanan sa naging buhay ni Pablo. Atin pong mababasa sa sinulat ni Pablo, ang sabi niya, gayahin ninyo ako kung paano ko tinularan ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya kay Pablo po wala rin tayong mababasang siya'y humingi ng pagkain pisikal o material na bagay sa amang Diyos. Para matugunan yung kanyang mga pangangailangan yan, siya'y nagtrabaho rin bilang tagagawa ng tolda. At isa pa pong patotoo ni Pablo na dapat talagang magtrabaho ang isang tunay na anak ng Diyos para matugunan yung kanyang mga material na pangangailangan. Ito po ay isinulat niya sa 2 Thessalonians 3:10. Ang sabi po niya, huwag ninyong pakainin yung hindi nagtatrabaho. Kaya kami pong umaangkin ng mga tunay na Kristiyano sa ating panahon kung paano ang ginawa ni Pablo, ganyan din po namin tinutularan ng Panginoong Jesucristo bilang isang modelo. Sa loob po ng isang linggo kami nagtatrabaho rin para matugunan yung aming mga pangangailangan sa aming physical na buhay. Ito naman pong programa natin sa radyo, ito ang isang halimbawa na kung paano sa spiritual na buhay, sa mga salita ng Diyos, hindi po kami nagdidepende sa mga tao, kundi hinihingi talaga sa Diyos kung ano ang ibig sabihin ng kanyang mga salita. Kaya kayo po ang makakapagpatunay na dito sa ating programa ay walang paliwanag namin o sariling paliwanag, kundi kami po ay naghihintay lamang sa Diyos. Ngayon po ay labis na naman ang pasasalamat ng bawat isa sa Panginoon dahil ito po ay nadarama namin tuwing kami haharap at magtatanong sa Kanya, dahil alam po namin siya ang may kagustuhan nito at siya ang nagbigay ng oras sa atin para tayo'y muling makapagtanong at mag-aral sa Kanyang mga salita. Tayo po ngayon ay tatalakay pa rin ng isang kahilingan na ipinadala sa pamamagitan ng text. Babasahin ko po sa inyo. Good PM, kapatid ninyo ako. May nagtanong sa akin kung ano talaga ang pangalan ng Diyos. Pwede bang talakayin sa programa natin? Kapatid kong noong kayang hindi pa tayo nagpakababa sa harapan ng Diyos at dumating sa atin ang katanungan ito, kung ano nga ba talaga ang pangalan ng Diyos? Ano kaya ang pwede nating isagot dito sa nagtanong sa atin? Ito pong katanungan sa amin tungkol sa kung anong pangalan ng Diyos. Sa akin pong nakagis na reliyon bilang isang Katoliko, ang nalaman ko po sa aming mga ngaral na pare tungkol dito, ang Diyos ay mayroon 3 persona, yung Anak, Ama at Espiritu Santo. Yung pong anak may pangalan, Jesucristo. At yung Ama naman, ang pangalan alam namin noon ay Ama at Yahweh. Yahweh ang tawag namin sa Kanya ngayon. Ang Espiritu Santo naman ay silent po, walang pangalan. Pero nung ako'y bininyagan ng mga pare, bininyagan nila ako sa pangalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Yun po yung nalaman ko nung ako'y magbinata at mag-sponsor sa binyag. Kaya ganun po ang pagkakilala namin sa isang Diyos. Hindi namin alam kung ano ang tunay niyang pangalan. Yun lang po. Gaya po ng kapatid na nagbahagi, kung ano po ang pagkaalam ko nung ako'y Katoliko, ganyan po ang nalaman ko kung ano ang nalaman ng kapatid.
Pero nang makakasama ko po ang mga Pentecostal Charismatic dahil banal na aklat ang aming basihan, ang akala ko mayroong pagkakaiba. Pero kung ano po ang narinig ninyong pagkaalam namin sa Katoliko, yun din po, may 3 ring persona. Ang alam namin pangalan ay ang anak ay Jesucristo po. Ang alam namin pangalan ng Ama, Jehovah o Yahweh. Pero ang pangalan ng Banal na Espiritu, wala pong tinukoy ang aming tagapagturo. Sa bautismo naman po, sa matandang sekta po, kami binautismuhan nung ako po'y sanggol, na wala pa akong alam. Ang binautismo sa akin, Ama, Anak at Espiritu Santo. Yun po'y nalaman ko nung ako rin ay maging ninong. Ang kaibaan po sa Pentecostal na aking pinasukan, Pentecostal Charismatic, ako naman po'y binautismuhan nung may edad na ako at alam ko na kung ano ang salita ng Diyos, dahil ang tinuturo po nila doon ay banal na aklat. Noong pong una, ang nalalaman ko sa kanila, ang bautismo rin nila ay sa Ama, Anak at Espiritu Santo. Pero ako po, dahil bago-bago lang ako nabautismuhan sa kanila, narinig ko po kung paano ako binautismuhan ng aking tagapagturo. Sabi niya, kapatid, binabautismuhan kita sa pangalan ni Jesucristo sa iyong mga kasalanan. Patawarin ka ng ating Panginoon. Ang sabi niya, yun po ang narinig ko nung ako'y bautismuhan. Ako po ay sinilang na isang Katoliko. At nung pong ako'y mag-asawa na, ako po ay lumipat ng sekta. Kaya po kung ano ang sinabi nung nauna sa aking totoo, kung paano silang nabautismuhan, ganun din po ako sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Ngunit na pong lumipat ako sa mga oneness, iba naman po ang bautismo namin doon. Kami po ay naniniwala noon sa pangalan ng Ama ay Jesucristo, pangalan ng Espiritu Santo ay Jesucristo at ang Anak ay Jesucristo. At sa bautismo po, ng bautismuhan ako po ay binautismuhan sa isang pangalan, sa pangalan ni Jesucristo. Kaya ang pangalan ng Diyos sa amin ay Jesucristo rin. Marahil po ay nagtataka kayo dito sa kapatid namin na nagtanong kung bakit siya ay kapatid namin ay hindi niya alam ang Diyos o hindi niya kilala kung anong pangalan ng Diyos. Dahil po ipinahayag ng Diyos sa bawat isa sa amin na kailanman magmula pa noong una, hindi pala po pwedeng ipakilala ng sino mang tao ang Diyos sa kanyang kapwa-tao. Kaya ito po ang lumalabas ngayon sa kapatid, ang ninanais niya, ang Diyos mismo ang maghahayag at magpapakilala doon sa taong nagtanong sa kanya. At dahil po ang Diyos ay ibinigay ang kanyang salita sa tao, at likas naman sa tao na gamitin ang kanyang kaisipan at karunungan para unawain ang mga sinasabi ng Diyos. At dahil nga po ipinagkaloob ng Diyos ang kanyang salita sa pamamagitan ng Bibliang binabasa natin, ang unang mababasa ng tao at sasabihin niyang ito pala ang pangalan ng Diyos, ito po'y makikita sa aklat ng Exodo. Makikita po ito sa Exodo 3 magmula 13 hanggang 15, kung saan ay minsan nagtanong o inutusan ng Diyos Ama si Moises. Pagkatapos nagtanong si Moises sa Diyos, ang sabi niya, kung itatanong nila ang iyong pangalan, ano ang aking sasabihin sa kanila? At sinabi po ng Diyos kay Moises, ito ang sasabihin mo sa kanila. Basahin po natin ngayon sa English. Ito po yung Exodo 3, verses 13 to 15. And Moses said unto God, Behold, when I come unto the children of Israel, and shall say unto them, The God of your fathers hath sent me unto you. And they shall say to me, What is his name? What shall I say unto them? And God said unto Moses, I am that I am. And he said,
Thus shalt thou say unto the children of Israel, I am hath sent me unto you. And God said moreover unto Moses, Thus shalt thou say unto the children of Israel, the Lord God of your fathers, the God of Abraham, the God of Isaac, and the God of Jacob, has sent me unto you. This is my name forever, and this is my memorial unto all generations. Kaya sa pagbasa po ng tao sa talatang yan o mga talatang yan, ang sasabihin niya, aba, narito pala ang pangalan ng Ama. Napakalinaw na nababasa dito. Ang pangalan pala niya ay I am that I am. At dahil nga po nakita ng tao na napakadali palang unawain ng mga sinasabi ng Diyos, kaya magpapatuloy po yan sa kanyang pagbabasa hanggang sa hahantong siya dito sa aklat ni Isaias sa Kapitulo 42, versikulo 8, kung saan ay mababasa naman niya kung ano ang pangalan ng Diyos. Isaias 42:8. Ako ang Panginoon, na siyang aking pangalan, at ang aking kalwalatian ay hindi ko ibibigay sa iba, o ang aking mga kapurihan sa mga larawang inanyuan. Sa English po, I am the Lord, that is my name, and my glory will I not give to another, neither my praise to graven images. Dito po sa talatang binasa natin, kapag nabasa yan ng tao, ang sasabihin niya, bakit ganon? Mag-iisip na po yan kung bakit doon sa aklat ng Exodo, ang sinabi ng Diyos, ang pangalan niya ay I am that I am. Ang sabi pa nga niya, yun ang aking magiging pangalan magpakailanman. Pero bakit dito naman sa Isaias, biglang napalitan? Ang naging pangalan dito na nababasa, I am the Lord. Ang pangalan pong binanggit dito ng Diyos ay Panginoon o Lord. Kung mapapansin po ninyo itong dalawang bersikulong binasa natin na talagang napakalinaw naman talaga na nagsasalita ang Diyos kung ano ang kanyang pangalan. Sa Exodo, I am that I am. Dito naman sa Isaias, Lord o Panginoon. Kung yan po ay kukunin ng magkaibang tao, dalawang tao, ang lalabas po dyan, magdidebate yan. Hindi sila magkakasundo kailanman. Dahil ipipilit ng bawat isa, napakalinaw ng sinasabi ng Diyos. Ang pangalan niya, I am that I am. Ang sasabihin naman ng kabila, hindi, napakalinaw dito. Ang sabi niya, ang pangalan niya ay Lord o Panginoon. Kaya magkakaroon po ng hindi pagkakaunawaan. At para po hindi mangyari yan, diyan po nangahas ang Iglesia Katolika sa pamamagitan ni Cardinal Peter Galatin na dapat mabigyan ng pangalan ng Diyos para itong dalawang hindi nagkakaunawa na ito ay magkasundo sa isang pangalan. Ito po yung pagkakuha po sa pangalan ng Diyos na Jehovah. In the Jewish Encyclopedia, Volume 7, page 88, it's written, the reading Jehovah is a comparatively recent invention. Jehovah is generally held to have been the invention of Pope Leo X's confessor, Peter Galatin, who was followed in the use of this hybrid form by Fagius Drusius van de Driest, who lived between 1550 and 1616, was the first to ascribe to Peter Galatin the use of Jehovah, and this view has been taken since his day. At ang pangalan pong Jehovah, dahil yan ay inimbento ni Cardinal Peter Galatin noong panahong 1518, kaya ang pangalan pong yan ay nagamit na sa King James Version na nilimbag noong 1611. Na atin pong mababasa sa Exodo 6, magmula 2 hanggang 3. Ito po ang Exodus 6, verse 2 hanggang 3. And God spake unto Moses, and said unto him, I am the Lord.
And I appeared unto Abraham, unto Isaac, and unto Jacob, by the name of God Almighty, but by my name Jehovah was I not known to them. Dito po sa nalaman natin ngayon, maliwanag pong ang pangalang Jehova ay talagang ginawa o inimbento lamang ng tao. Pero hindi pa po nasiyahan ng tao diyan dahil muli siyang nagbigay sa pangalan ng Diyos. At ang pangalang Jehova ay ginawa niyang Yahweh. Ito naman po ang umpisa ng paggamit po ng Yahweh. The Samaritan pronunciation Jahwe approaches the real sound of the divine name. The other early writers transmit only abbreviations or corruptions of the sacred name. Inserting the vowels of Jahwe into the original Hebrew consonant text, we obtain the form Jahwe or Yahweh, which has been generally accepted by modern scholars as the true pronunciation of the divine name. It is not merely closely connected with the pronunciation of the ancient synagogue by means of the Samaritan tradition, but it also allows the legitimate derivation of all the abbreviations of the sacred name in the Old Testament. Kaya hindi na po kayo magtataka kung bakit sa lahat ng inyong mga Biblia, yung mga bagong translations, mababasa na ninyo yung pangalang Yahweh. Hindi po ba nakita natin ngayon kung ano ang magiging bunga kapag ang tao ay ginamit ang kanyang isip para unawain ng mga salita ng Diyos? Dahil ang lalabas, lalong hindi magkakasundo-sundo, lalo silang magkakagulo. Kung inyo pong mapapansin, ang sabi ng isa, ang pangalan ng Diyos ay I am that I am. Ang sabi naman ng kabila, hindi, ang pangalan ng Diyos ay Lord. Pero nag-imbento pa rin ng tao. Ginawa niya itong Jehova para hindi sila mag-away. At hindi pa siya nakontento. Pinalitan pa yung pangalang Jehova sa pangalang Yahweh. Pero lahat po pala ng mga yan ay parang ang Diyos ay tinitingnan, inoobserbahan ng tao. Yan po pala ay pagsubok ng Diyos sa tao. Kung ano talaga ang gagawin ng tao sa kanyang mga salita. Dahil noong palang panahong pinagtatalunan at pinagkakaguluhan kung ano ang pangalan ng Diyos, ayon pala sa Panginoon ay hindi pa niya ibinibigay ang kanyang pangalan. Ito po'y hindi pa niya ipinagkakaloob o ipinapahayag sa kanyang mga pinili. Pakinggan po natin ang Panginoon. Kayo po mga nag-aral dyan, alam po natin na ang salitang siyal, hindi po ba yan ay tumutukoy sa panghinaharap? Hindi po yan pang nagdaan o pang kasalukuyan. Yan po ay panghinaharap. Kaya atin pong pakinggan ng Diyos kung paanong sinabi niya na ang kanyang pangalan pala ay kanyang ipapahayag pa lang sa hinaharap. Noong pong lumang tipan. Ito po yung Isaiah 52:6. Therefore my people shall know my name. Therefore they shall know in that day that I am he that doth speak. Behold, it is I. Kaya dito po sa ipinahayag ng Diyos, hindi pa po pala niya ibinibigay ang kanyang pangalan. Kaya anong lumabas? Mali po ang tao. Dito po sa talatang nabanggit, nalaman natin na hindi pa pala ipinahayag ng Panginoon Diyos ang kanyang pangalan at kanya pa lang na ipapahayag. Ang ating pong katanungan, kailan po yung time na ipapahayag niya ang kanyang pangalan? Ang tanong po natin, kailan nga ba ipapahayag ng Diyos ang kanyang pangalan? Meron pong isang pangyayari sa buhay ni Jose. Alam po natin, si Jose na asawa ni Maria, bagamat hindi sila nagsiping, pero nagbuntis si Maria. At yun ang parang hindi nagustuhan ni Jose. Kaya minsan binalak niyang takasan si Maria.
Pero nang siya ay matulog, ay nagpakita sa kanya ang isang anghel. Anghel na sinugo ng Diyos, na kung saan ay sinabi o ipinahayag kay Jose kung ano ang magiging pangalan ng anak, na tinatawag na tagapagligtas. Mateo 1:18 hanggang 21. Ang pagkapanganak nga kay Jesucristo ay ganito. Nang si Maria na kanyang ina ay mag-asawa kay Jose, bago sila magsama ay nasumpungang siya'y nagdadalang tao sa pamamagitan ng Espiritu Santo. At si Jose na kanyang asawa, palibhas ay lalaking matwid at ayaw na hiyayag sa madla ang kanyang kapurihan, ay nagpasyang iwalayan siya ng lihim. Tatapwat samantalang pinag-iisip niya ito, narito ang isang anghel ng Panginoon ay napakita sa kanya sa panaginip na nagsasabi, Jose, anak ni David, huwag kang mangamba sa pagtanggap kay Maria na iyong asawa, sapagkat ang kanyang dinadalang tao ay sa Espiritu Santo. At siya'y manganganak ng isang lalaki, at ang pangalang itatawag mo sa kanya ay Jesus, sapagkat ililigtas niyang ang kanyang bayan sa kanyang mga kasalanan. Dito po sa binasa natin, magtatanong ang tao diyan, bakit ganun? Ang itinatanong natin ay ang pangalan ng ama. Bakit ang pangalan ng anak ang siyang isinasagot? Huwag po natin kalilimutan ang sinabi ng anghel kay Jose. Ang sabi niya, tatawagin mo siyang Jesus, sapagkat siya ang magliligtas sa kasalanan ng kanyang bayan. Kung ganoon, ito palang sinasabi ng anghel na si Jesus, siya ang tagapagligtas. Alam po ninyo, ganyan talaga sumagot ang Diyos. Hindi po siya sumasagot ng diretso. Dahil tinitignan muna niya yung kanyang kinakausap kung ito ay magpapakababa. Kaya ang tanong sa atin ng Diyos, maniniwala ba kayo sa akin? Siyempre po, ang isasagot natin sa Kanya, opo Panginoon, maniniwala po kami sa inyo. Sino ba ako na nagsasalita sa inyo? Sa Isaiah 43:11. Hindi po ba ang sagot natin sa Diyos, kayo po Diyos Ama ang siyang nagsasalita sa Isaiah 43:11? Kung ganoon, ito ang sasabihin ko sa inyo. Ito po ang Isaiah 43:11. I, even I, am the Lord, and beside me there is no Savior. Malinaw po ang sagot ng Diyos Ama sa atin. Ang sabi niya, wala akong katabing tagapagligtas. At ako lamang, wala nang iba. Magtatanong po tayong muli sa Diyos, Panginoon, paano po yun? Ang sabi ninyo dun sa anghel na nagsalita kay Jose, isisilang ang bata at papangalan ng Jesus na tagapagligtas. Pagkatapos sinasabi ninyo sa Isaiah 43:11, wala kayong katabing tagapagligtas, kayo lamang. Ang sagot po ng Diyos sa atin, kaya nga ang sabi ko sa inyo kanina, maniniwala ba kayo sa akin? Paano po yun, Panginoon? Hindi nyo ba nababasa sa Genesis 17:7 na ako ay gumawa ng testamento? Ito ay testamento ng kaligtasan na pupwede ko lang matupad sa pamamagitan ng aking kamatayan. Yan ay sinabi ko sa Hebreo 9:16. At para magkaroon ng katuparan ang kamatayan kong yan, ipinahayag ko kay Pablo sa isinulat niya sa unang Timoteo 3:16. Ito po ang 1 Timothy 3:16. And without controversy, great is the mystery of godliness. God was manifest in the flesh. Ang narinig po ninyo ay binasa natin sa King James Version. Uulitin po natin yung tanong ng Diyos sa atin kanina. Maniniwala ba kayo sa akin? Tayo po kaya ay naniniwala dun sa ipinahayag ng Diyos sa atin ngayon, na siya pala ay nagkatawang tao.
Sa kababaan po ni Simon Pedro, tinanggap pong lahat yung ipinahayag ng Diyos na ating narinig. Ito po ay nang makilala ni Pedro si Jesus nang sabihin niyang, ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Lahat po ng nagbabasa ng Biblia, alam ang kahulugan ng salitang Kristo. Ibig sabihin, Messiah, Redeemer, Savior. Hindi po ba ang lahat ng titulong yan ay patungkol lamang sa Amang Diyos? Kaya nang sabihin pala ni Pedro sa ating Panginoon, nang sabihin niyang ikaw ang Kristo, nakilala ni Pedro ang Panginoong Yesus na siya pala ang Ama na nagkatawang tao. At nang sabihin naman ni Pedro, ikaw ang anak ng Diyos na buhay, nakilala pala ni Pedro ang ating Panginoong Jesucristo sa kanyang ikalawang papel bilang modelo. Siya ang nagpapakita ng daan para sundan ang lahat ng kanyang mga pinili. Kaya siya tinawag na The Anointed One. Dahil po kulang ang ating oras, kayo na ang bahalang magbasa doon sa Roma 8:29. Pero dito po sa ipinahayag ng Diyos sa atin, hindi malayong mayroong nakikinig ngayon na sinasabing, bakit ganoon? Hindi ba napakaliwanag na nakasulat na ang Panginoong Jesucristo ay nakaupo sa kanan ng Ama? Pero bakit ipinapahayag ninyo na ang Panginoong Jesucristo ay siya mismo ang Amang Diyos? Napakalinaw nga po naman yung sinasabi nila. Pero huwag po nating kalilimutan sa Marcos 4:34 na ang Panginoong Jesucristo ay hindi nagsalita ng hindi talinhaga. Kaya yun po palang nababasa ninyong yan po pala ay talinhagang salita ng ating Panginoon, na ang kahulugan ay pinahayag naman niya sa Exodo 15:6, nang ibig palang sabihin ng Diyos ng kanang kamay, ito'y tumutukoy sa kanyang kapangyarihan. Tama nga, ang ibig palang sabihin ng nakaupo siya sa kanan ng Ama, nakaupo siya sa kapangyarihan ng Ama. Sa makatwid nakasalalay sa kanya o nakasalalay kay Jesus ang kapangyarihan ng Diyos, dahil siya pala mismo ang Amang Diyos. Basahin din po ninyo ang Colossians 2:9. Ngayon pong ipinahayag ng Panginoon Diyos kung ano ang pangalan ng Ama na walang iba kundi Jesus, at kung ano ang pangalan ng anak ay Jesus din. Ano naman po ang pangalan ng banal na Espiritu? Ang tanong nga naman sa atin ng nag-text ay kung ano ang pangalan ng Diyos, at hindi po natin pwedeng ikaila ng banal na Espiritu ay hindi Diyos. Kaya napakaganda po yung tanong natin sa Panginoon kung ano ba ang pangalan ng banal na Espiritu. Alam po ninyo, nung hindi pa ako nagpakababa sa harapan ng Diyos, hindi ko po naisip na doon sa kanyang testamento ay mayroon pala siyang ipinamamana. Wala pala siyang ipinamamana kung hindi ang kanyang sarili. Basahin po ninyo yan sa Ezekiel 44:28 at saka sa Awit 16:5. Kaya kung babalikan po natin ang ipinahayag ng Diyos na ang Panginoong Jesucristo pala ang siyang mismong Amang Diyos na gumawa ng testamento, at ito'y tutuparin niya sa pamamagitan ng kanyang kamatayan, at pagkatapos ibibigay ang mana na walang iba kung hindi ang kanyang sarili. Pero hindi po ba nababasa natin sa Exodo 20:18 hanggang 19 na talagang nakakatakot ang Diyos? Dahil atin pong mababasa, kapag siya'y dumarating, lumilindol, kumukulog, paano yan tatanggapin ng mga tao bilang mana? Dito po pala ginamit ng Diyos o ginaya ng Diyos ang katangian ng isang kalapating maamo
na kahit sino ay hindi natatakot. Kaya pagkatapos matupad ng Ama ang kanyang testamento, dahil siya pala ang Panginoong Jesucristo, pagkatapos niyang mamatay sa ibabaw ng krus, at sa ibabaw din ng krus na yan, doon natin nakita ang dalawang papel ng ating Panginoong Jesucristo. Sa kanyang papel na anak, hindi po ba narinig natin sa kanya ang mga salitang, Ama ko, patawarin mo sila. Hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. At saka yung, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Papel ng anak. Pero nang sabihin naman niyang natapos na, yon ang papel ng Ama na kanyang ginagampanan. Natapos na ang kanyang ginawang testamento sa pamamagitan ng kamatayan. Kaya ngayon ay pwede nang ibigay ang mana. At sa pagkatupad ng testamento sa kanyang kamatayan sa krus, oras na para ibigay ang mana. Kaya sa Pentecost ay tinanggap nila ang banal na Espiritu na siyang Ama na nangako ng mana. Sino po kaya sa nakikinig ang tumanggap sa ipinahayag ng Diyos dito po sa ating tinalakay? At sino rin kaya ang tatanggap sa kapahayagan ng ating Panginoong Jesucristo? Ito po ay maririnig natin sa kanyang bibig mismo na sinabi sa John 14:18 at Matthew 28:20. Ito po ang John 14:18. I will not leave you comfortless. I will come to you. Sa Matthew 28:20 naman po, teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you. And lo, I am with you always, even unto the end of the world. Ang sabi po ng ating Panginoong Jesucristo, John 14:18, hindi ko kayo iiwanan ng walang tagapayo, babalikan ko kayo. At ang kanyang pangako sa Mateo 28:20, hindi ko kayo iiwanan hanggang sa katapusan ng mundo. Sino po kaya ang tatanggap diyan? Pero kami po, tinatanggap namin at pinapaniwalaan ang sinabi ng ating Panginoong Jesucristo. Dahil kailanman ay hindi siya po pwedeng magsinungaling. Kaya kami po ay hindi na namin hinihintay ang ikalawang pagdating ng ating Panginoong Jesucristo, dahil kung papanong siya ay dumating sa mga apostol at alagad sa araw ng Pentecost, nang kami po ay magpakababa, ganun din siyang dumating sa aming buhay. Kaya siya po ay nananahan ngayon sa amin, na siyang nagtuturo sa amin, na naririnig naman ninyo, at kayo po ang mga saksi na kung po pwedeng sirain o salungatin ang kapahayagan sa kanyang pangalan at katotohanan sa kanyang mga salita. Ngayon pong nahayag sa atin na ang banal na Espiritu ay ang Amang Diyos pala, dahil yon ang sinabi niyang mana. At nahayag po sa atin kanina na ang pangalan ng Diyos Ama ay Jesucristo, dahil siya ang Diyos Ama na nagkatawang tao. Kaya pagkatapos ipahayag ng Diyos na ang pangalan ng Ama ay Jesucristo at ganoon din ang anak, saan naman ipapahayag ng Panginoon na ang pangalan ng banal na Espiritu ay Jesucristo rin? Mababasa po natin sa Mateo 28:19 na inutusan ng ating Panginoong Jesucristo ang mga alagad na sila ay magbautismo sa pangalan ng Ama, sa pangalan ng Anak, at sa pangalan ng banal na Espiritu. Si Pedro na nakakilala sa ating Panginoong Jesucristo ay tinupad ang utos na ating mababasa sa Gawa 2:38. Gawa 2:38. At sinabi sa kanila ni Pedro, magsisi kayo at magbautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Jesucristo sa ikapagpapatawad ng inyong mga kasalanan,
at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Maliwanag po ngayon na ang pangalan pala ng banal na Espiritu ay Jesucristo rin. Sa makatwid, ang pangalan ng Diyos ay Jesucristo. Panginoon, napakabuti po ninyo. Marami pong salamat at ipinahayag ninyo sa amin ang inyong pangalan. Ito pala ay Jesucristo. Nakita po namin kanina kung paano niya ginulo ang kaisipan ng mga tao tungkol sa inyong pangalan. At ngayon po ay inihayag ninyo mismo sa amin na ang pangalan pala ninyo ay Jesucristo. Ito pong inyong pangalan, dahil nahayag na po ngayon, hindi na po kaya ito magagamit ng dyablo para ang mga tao ay kanyang dadayahin? Ang sagot po ng Diyos, anak, hindi ba talagang inihulog ko dito sa lupa si Satanas at nililinlang naman niya ang mga tao? Panginoon, nakita po namin yan na sa mismong pangalan ninyo ay nalilinlang niya ang mga tao. Dahil napaniwala niya po sila nasa pamagitan lamang ng pangalan ninyo na Jesucristo ay napakadali ng kaligtasan. Gayunmang sa ipinakita po ninyo kay Pedro ay napakahirap at imposible ang kaligtasan. Nakikita rin po naming nililinlang ng dyablo ang mga tao sa inyong mga salita dahil nakukuha po ito sa titik. Halimbawa po, sa Gawa 4:12, na sa pamamagitan lamang ng inyong pangalan ay ligtas na ang tao. Gawa 4:12. At sa kaninumang iba ay walang kaligtasan, sapagkat walang ibang pangalan sa silong ng langit na ibinigay sa mga tao na sukat nating ikaligtas. At isa pa po, basta maniwala lang sila sa inyo pong papel na anak, ligtas na ang tao. 1:3-16. Sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanlibutan, na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, upang ang sinumang sa kanya'y sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. At sinasabi rin po, basta ipahayag lang sa bibig ang inyong pangalan, at sasampalataya na kayo'y binuhay na maguli ng Diyos mula sa mga patay, ay maliligtas na ang tao. Roma 10:9. Sapagkat kung ipahahayag mo ng iyong bibig si Jesus na Panginoon, sasampalataya ka sa iyong puso na binuhay siya muli ng Diyos sa mga patay, ay maliligtas ka. At ganoon din po, basta sumasampalataya at mabautismuhan ang tao, ay maliligtas na siya. Marcos 16:16. Ang sumasampalataya at mababautismuan ay maliligtas, na dapat hindi sumasampalataya ay parurusahan. Talaga pong nakita naming napakarami ng mga nalilinlang dahil po dito sa mga binasa natin. Tuwing linggo po, napakaraming tao sa mga simbahan, kapilya, katedral, at lahat ay inaangkin itong mga binasa nating talata na talagang napakadali ng kaligtasan. Panginoon, nasaan po yung sinabi ninyong kakaunti lamang ang maliligtas dahil napakakipot ng daan? At iyan po ay nakita ni Pedro, kaya ang sabi niya, imposible ang kaligtasan. Panginoon, napakahalaga po ng ipinakita ninyong babala sa amin sa 2 Corinthians 3:6 na ang titik sa inyong mga salita ay nakakamatay. Noon po, hindi po namin iniisip na nakakamatay ang salita ng Diyos dahil paano yan nakakamatay? Panginoon, yan po ay mga salita ninyo. Pwede po bang yang makamatay? Pero ngayon po, dahil sa ipinakita ninyong kahalagaan tungkol sa inyong himala, kaya nagliwanag po sa amin kung ano ang ibig ninyong sabihin
na espiritu ang inyong mga salita. Meron pong nabanggit ang Panginoon na dito sa Marcos 16, 17, and 18. Ito yung mga tanda na yung mga naniniwala sa kanyang pangalan ay magtataboy sila ng mga demonyo, sasalita sila ng bagong wika, at hawak sila ng mga ulupong, at sila ay iinom ng mga nakakamatay ng mga bagay, at sila ay hindi masasaktan, at magpapatong sila ng kanilang mga kamay sa mga may sakit, at sila ay gagaling. Panginoon, ano po ba ang ibig niyong sabihin dito? Panginoon, nakikita po namin itong mga nabasa ay ginaganap ng mga taong inaangking kayo ay kilala, bagamat ang inyong ama ay nananatiling misteryoso sa kanila, pero ginagamit po ang inyong pangalan. At sa kanilang pagganap dito, ito'y nakikita po namin, bagamat sinasabi ninyo sa 2 Corinthians 4:18, dapat yung hindi nakikita ng mata, dahil ang nakikita ng mata ay temporal, pero yung hindi nakikita ng mata, ito ay eternal. 2 Corinthians 4:18. Samantalang kami ay nagsisitingin, hindi sa mga bagay na nakikita, kundi sa mga bagay na hindi nakikita, sapagkat ang mga bagay na nakikita ay may katapusan, datapot ang mga bagay na hindi nakikita ay walang hanggan. At nakikita rin po namin na ang tinatawag nilang himala ay yung mga bagay na nakikinabang ang katawan o ang laman. Gayunmang sinabi ninyo sa John 6:63 na walang pakinabang ang laman sa inyong mga salita. At isinalarawan po ninyo ito nang gamutin ninyo ang isang bulag. Ang akala po namin noon, Panginoon, ang ginamot ninyo sa kanya ay yung kanyang pagka-literal na bulag. Yung po bang hindi nakikita ang kulay ng mga bulaklak, pero nang gamutin ninyo, nakita na niya ang mga iba't ibang kulay sa kanyang paligid. Pero sa inyo pong kapahayagan, ang inyo po palang ginamot sa kanya na pagkabulag niya ay espiritual. Dahil ang pagkabulag po pala niya, ito yung hindi niya pagkakita o pagkaunawa sa inyong mga salita. Kaya binuksan ninyo ang kanyang mga mata. Ito po'y pinasulat ninyo sa John 9:39 hanggang 41. 1:9-39 hanggang 41. At sinabi ni Jesus, sa paghatol ay naparito ako sa sanlibutan ito, upang ang mga hindi nakakakita ay mga kakakita, at upang ang mga nakakakita ay maging mga bulag. Yung mga pariseo na kasama niya ay nakakarinig ng mga bagay na ito, at sinabi sa kanya, kami baga naman ay maging bulag din? At sa kanila sinabi ni Jesus, kung kayo mga bulag, hindi kayo magkakaroon ng kasalanan. Datapot ngayon na sinasabi ninyong kami nakakakita ay mananatili ang inyong kasalanan. At ngayon ay inihayag mo, Panginoon, na ang pagkakaalis mo pala sa kanyang pagkabulag ay ang pagkabukas ng kanyang mga mata. Hindi po yung kanyang physical na mata, kundi ang nabuksan sa kanya ay ang pagkakilala sa inyo. Kaya, Panginoon, yung pong ginawa ninyong pagbubukas ng mata doon sa bulag, yun po ay superior kaysa sa ginagawa ng mga tao ngayon na ginaganap na himala, na inaangkin nilang himala kapag nagagamot nila ang isang bulag, literal na bulag na nakakakita. Yun po ang inaakala nilang himala, pero superior ang sa inyo, Panginoon. Dahil yung pong inaakala nilang himala ay hanggang sementeryo lang, pero yung pong himalang ginawa ninyo doon sa bulag, yun po ay tumutukoy sa buhay na walang hanggan. Yan po ay pinakita ninyo sa lumang tipan, Panginoon. Ito'y sa pagitan ng himalang ginawa ninyo at sa
kababalaghang ginawa ni Satanas. Nang gawin ninyong ahas yung tungkod ni Aaron at tinawag ni Paraon yung kanyang mga mangkukulam at ginawa ring ahas yung kanilang mga tungkod. Pero sa bandang huli, kinain ng ahas na galing sa tungkod ni Aaron yung mga ahas na galing sa tungkod ng mga mangkukulam ni Paraon. Kung ganun po, iyong ipinahayag ninyong pangalan ninyo na Jesu-Kristo, ito po pala'y ginagamit din ng dyablo para ilinlang ang mga tao. At ngayon po namin napag-unawa na ang ipinasulat ninyo kay Juan, na kayo ay magbibigay ng bagong pangalan sa inyong mga pinili. Apokalipsis 3:12. Ang magtagumpay ay gagawin kong haligi sa templo ng aking Diyos, at hindi na siya ilalabas pa doon. At isusulat ko sa kanya ang pangalan ng aking Diyos at ang pangalan ng bayan ng aking Diyos, ang bagong Jerusalem na mananahog buhat sa langit mula sa aking Diyos, at ang aking sariling bagong pangalan. Panginoon, nalalaman po naming ipinapaunawa ninyo na itong pagsasalita ninyo sa Apokalipsis 3:12 ay ang pagganap ninyo sa inyong dalawang papel. Sa inyong papel na anak, kaya ninyo sinabing, isusulat ko sa kanya ang pangalan ng aking Diyos. At sa inyo pong papel na ama, doon ninyo sinabi ang salitang at ang aking sariling bagong pangalan. Nalaman po namin na ang pangalan niyo pala ay Jesu-Kristo, na ngayon naman po nakikita namin na ginagamit din ng mga hindi nakakilala sa inyo o ginagamit ni Satanas para ininlang yung mga tao. Ngayon naman po, ano po yung pangalan na sinasabi nyo na ibibigay nyo sa inyong mga pinili na ipinasulat nyo kay Juan sa Apokalipsis 3:2? Sagot po ng Diyos, anak, tandaan ninyo, sa inyo ko lamang ibibigay ang aking bagong pangalan. Ito po ang Revelation 19:13. And he was clothed with a vesture dipped in blood, and his name is called the Word of God. Panginoon, binabasa-basa po namin itong sinabi ninyo sa Apokalipsis 19:13. Pero hindi po namin naisip na pangalan pala ninyo ang salita o salita ng Diyos. Pero ngayon po, tama nga na ang inyong mga salita ay siyang totoong makapangyarihan. Ito po ay ang inyong salita na ayon sa inyong kapahayagan. Totoo pong makapangyarihan, dahil ito lang po ang pupwedeng makasira sa lahat ng panlilinlang ng dyablo na siyang tinutukoy ninyong mga demonyo. At tama rin po yung sinabi ninyo sa Marcos 16:17 na kami ay magsasalita ng bagong wika, dahil naririnig po kami ng aming mga tagapakinig sa radyo na kami nagsasalita ng espiritual na wika. At tama rin po na kami pala'y magsisihawak nga ng mga ahas. Bagamat ito po ay napakasakit, pero ayon sa inyong kapahayagan, sila ang mga tagalabas. At kami dapat makihalubilo sa kanila sa aming physical na buhay. At tama rin po kami nga ay nakakainom ng mga bagay na nakakamatay, pero hindi ito nakakasama sa amin. Ito po'y tumutukoy sa mga doktrina noon na akala namin ay tama, dahil ginaganap po namin, pero dahil nga po kasama namin kayo, ay hindi kami namamatay. Kapag ito po kasi ay pinapahayag ninyo sa amin, itinatapon namin unti-unti. At amin din pong nakikita ang kapag ipinapatong namin ang aming mga kamay sa mga may sakit, sila ay nagsisigaling. At ang pagpapatong ng aming kamay sa kanila, ito po pala ay tumutukoy sa aming pagbabahagi sa mga makapangyarihan ninyong salita na ipinahayag ninyong inyong pangalan o bagong pangalan
na kami lang ang nakakaalam. At tama nga po, dahil yun pong mga bulag, hindi po yung literal na bulag, kundi yung hindi nakakilala sa inyo ay nabubuksan ang kanilang mga mata sa pamamagitan ng inyong makapangyarihang pangalan na walang iba kundi ang espiritual na salita. At ganyan din po ang mga bingi na kung dati hindi naunawaan ang inyong mga salita, pero sa pamamagitan pa rin ng makapangyarihan ninyong pangalan, ito ang espiritual sa inyong mga salita, nabubuksan o naririnig nila o nauunawaan. At ganyan din po ang lumpo, na kung dati hindi makalakad sa daan ng katotohanan, pero sa pamamagitan pa rin po ng inyong makapangyarihang pangalan o espiritual sa inyong mga salita, ngayon po ay kasama naming naglalakad sa daang ipinakita ninyo sa amin. Ito po ang daan ng katotohanan. Kaya ngayon po, tama nga na kayo ay dapat purihin sa inyong pangalan. Hindi ang literal sa inyong pangalan, kundi ang inyong kapahayagan sa inyong mga salita. Awit 56:10 hanggang 13. Sa Diyos ako pupuri ng salita. Sa Panginoon ay pupuri ako ng salita. Sa Diyos inilagak ko ang aking tiwala. Hindi ako matatakot. Anong magagawa ng tao sa akin? Ang iyong mga panata sa akin, O Diyos, ako'y magbabayad ng mga handog na pasasalamat sa iyo, sapagkat iniligtas mo ang aking kaluluwa sa kamatayan. Hindi mo ba iniligtas ang aking mga paa sa pagkahulog, upang ako'y makalakad sa harap ng Diyos sa liwanag ng buhay? Samantala, doon po sa internet, maaari pa rin kayong magbasa ng mga articles natin doon. Ang website po natin, www.purechristianity.org. Small letter lahat po yun at one word lang. Tayo po ngayon ay magpasalamat. Panginoon, marami pong salamat at ipinahayag ninyo sa amin kung ano ang inyong pangalan. Ito po pala ay Yesu Kristo. Pero dahil po sa inyong pagmamahal, ay ipinakita ninyo sa amin na yan pala ay ginagamit din ng dyablo para ilinlang ang mga tao. Kaya binigyan ninyo kami ng inyong bagong pangalan na inyo ring ipinahayag. Ito pala ay ang salita ng Diyos o tumutukoy sa katotohanan sa mga salita ng Diyos na nakita po naming tunay na makapangyarihan at kailanman ay hindi na po pwedeng gamiting panlinlang ng dyablo. Dahil sa inyong mga pinili lamang, ito ipinagkaloob. Ito po ang aming pasasalamat sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Di na ko papayan na mawawala pa sa katotohanan na aking nalaman. Ngayong ako'y malaya na sa pagkakabilang mo sa maling katuruan, kay payapan ng buhay. Ngayong kilala ko na ang tunay na Jesus, na siya